Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga? Yan, sige po, isang buwan na naman po agad ang natapos po sa taong 2026 at praise God dahil sa oras na ito ay nandito tayo ngayon para ang ating Panginoong Diyos ay itaas at papurihin sa umagang ito. So sa atin pong pagsisimula ay nais ko po muna kayong tanungin, lahat po ba tayo ay naniniwala sa bisa ng pananalangin? So kung gayon naman po pala tayong naniniwala sa bisa ng pananalangin, bakit po may pagkakataon na tayo ay nahihirapan makapanalangin? Bakit po may pagkakataon na hindi tayo palagiang nananalangin? Why do many Christians believe in prayer but struggle to practice it daily? Parang ganito po yan. Taas po ang kamay na naniniwalang healthy ang pag-exercise. Ayan. Taas naman po ang kamay ng palaging nag-exercise. Ayan. Kaunti po Di ka po naniniwala tayo na healthy ang pag-exercise, kaso palaging hanggang day 1 lamang yung plano nating jogging. May iba naman po nagsasabing magda-diet na ako, kasi dati na medium lang yung size ko, pero ngayon ay road to extra large na. Pero kapag nakakakita po tayo ng masasarap na pagkain sa daan, agad na agad po tayong napapabili. So ganun din po sa prayer. We believe in it, but we struggle to practice it. Madalas sinasabi natin na, Lord, you are my strength. Pero ang unang hinahanap natin pagising ay cellphone at hindi si Lord. Ang unang tinitignan natin ay ang mga notifications sa Messenger, sa Facebook, sa TikTok, o kaya ay ang order natin sa Shopee at hindi si Lord. Aminin po natin, hindi po tayo hirap maniwala sa panalangin. Hirap tayong maglaan ng oras para dito. Sino po sa inyo nakaka-relate? Kapag may problema, nagiging prayerful tayo. Minsan mayroon pang, Lord, please po, kahit ito lang. Kinokonsensya pa po natin si Lord, Pero kapag okay na ang lahat, wala nang problema, ang prayer life po natin ay bumabalik sa dati. Tinatrato po natin ang prayer na parang isang emergency hotline lamang. Hindi po natin tinatawagan araw-araw, kundi kapag may emergency lamang. But we have to remember that prayer is not a hotline. It is a lifeline. Kaya ano pong sabi? Na ang prayer po is not a hotline. It is a lifeline. Kailangan nating tandaan na si Lord ang ating lifeline. Ang source ng ating buhay. Ang source ng lahat ng mayroon tayo dito sa mundo. Kaya nararapat lamang na kumonek tayo, hindi lamang sa araw na tayo ay may problema, kundi ito ang nararapat nating gawin. Kaya nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 17 to 18 ay sinabing, never stop praying. Give thanks whatever happens. That is what God wants for you in Christ Jesus. Learn to always include God in your thoughts. Dito po tayo bagsak. Hindi dahil masasama tayong tao, kundi dahil masyado po tayong busy sa ating buhay. Busy tayo sa trabaho, busy sa bahay. Yung iba po, busy lang matulog. Busy sa ministry pa nga minsan. Ironically, minsan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagpe-pray ay dahil nagsiserve tayo kay Lord. We are doing things for God, but we are no longer spending time with God. Naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi tayo naglalaan ng oras para sa ating Diyos. Sa iba naman, ang dahilan po ay discouragement. Siguro nag-pray siya dati, pero parang walang nangyari. So slowly, unconsciously, humihina ang gana niyang manalangin. Yung iba naman ay lalo tigit yung mga batang mananampalataya. Nagsasabing, hindi naman ako marunong manalangin.
na para bang kailangan niyang maging makata at matatas sa kanyang pananalangin, gayong wala namang ganoong requirements ang Panginoon sa atin. Ang totoo po, prayer is simple, but discipline is hard. Hindi po tayo tinatamad mag-pray dahil wala tayong pananampalataya, kundi dahil hindi po natin nagiging hobby sa buhay natin ito. At ito pa ang pagbubulayan natin ngayong umaga. Hindi lang kung bakit mahalaga ang prayer o kung ano ang pakinabang ng prayer sa atin, kundi kung paano gagawing habit ang pananalangin. Kaya ngayong umaga, tanungin natin ang ating mga sarili, hindi kung naniniwala ba tayo sa prayer, kundi kung handa ba natin ito gawing habit. Handa po ba tayo, mga kapatid? Handa po ba tayong gawing habit ang pananalangin? Kaya kung handa po tayo ngayong umaga, ang una po kung paano gawing habit ang pananalangin, gawin itong prioridad. Make it a priority. Ang sabi po sa Marcos chapter 1 verse 35 ay ganito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa English po ay, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off a solitary place where he prayed. Mga kapatid, kung gusto nating gawin habit ang pananalangin, ang unang tanong ay, hindi kung gaano kahaba o karami ang oras na meron tayo, kundi ano ang priority natin. Ang sabi sa talata, very early in the morning, while it was still dark. Ang ibig pong sabihin ay umagang-umaga, bagong gising pa lamang, hindi pa sumisikat ang araw. Ang unang ginawa ni Jesus ay ang manalangin. Sino po rito ang nakakagawa o nakakaranas ng mag-review pagkagising sa umaga? Sa ating po mga estudyante. Kasi di ba po sabi nila maganda magsaulo sa umaga dahil fully charged pa tayo. Fresh pa ang ating isip. At wala pang mga bagay na alalahanin. Kaya mula sa halimbawa ng Panginoong Jesus, it's best to us na manalangin sa panahon nakakaharap pa tayo ng buo sa Panginoon, sa isip, sa puso, at sa lakas. Hindi yung tira-tira na lamang. Di po ba, nandalangin ng Panginoon before pa niya gawin ang kanyang mga gawain? Before pa siya humarap sa mga taong naghihintay sa kanya at sa bawat hamon ng kanyang ministry. Hindi po siya nandalangin after matapos ang lahat ng kanyang gawain, kung kailan siya ipagod na. Kaya kung minsan po kapag tayo ay nananalangin sa gabi, di ba po, nasisimula naman po natin yung ating prayer. Pero po ano nangyayari kadalasan? Yung ating pong amen ay kinaumagahan na. Pero kung seryoso tayo na lumago espiritual at sa ating buhay pananalangin, nagiging totoo po o maging totoo nawa po sa atin ang sinasabi sa Awit chapter 5 verse 3, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Alam ko mag-a-agree po kayo dito, kapag tayo po ay nakapanalangin at nakaniig ang Diyos sa umaga bago pa sumabak sa anumang gawain, mayroon pong kakaiba sa araw natin. Hindi po tayo madaling maiyamot, mas kalmado tayo, mas bagaan ang ating pakiramdam. Hindi gaya yung dinediretso natin ang ating mga gawa. At mapapansin natin na para bang ang lahat ng bagay ay nakakainis, ang lahat ng bagay ay nakakayamot. Kaya ako nakasimangot pa yung ating katabi, pakitingin po. Pakitanong po kung nag-pray ka na baga. So, biro lang po. So, ang lesson po for today ay manalangin sa madaling araw upang huwag mamanglaw. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na unahin ang presence bago ang performance. Unahin nating hangarin ang kanyang presensya bago pa man natin isipin o simulan ang kahit na anumang gawain ang mayroon tayo. Kaya nga sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, Seek first the kingdom of God. Hindi sinasabing, seek God when everything is done.
kundi unahin natin siya at siya na ang bahala sa atin. When God is first, everything else finds its proper place. Mga kapatid, makikita natin ang pananalangin na hindi issue ng oras, kundi ito ay issue ng ating priority. At kapag sinabi pong priority, wala na dapat na idadahilan pa para ito ipagpaliban. Kaya may kasabihan nga po tayo na kapag gusto may paraan, kapag ayaw ay may dahilan. Sasabihin ng iba, si Jesus maraming time. Hindi naman siya teacher na busy sa paggawa ng lesson plan. Hindi naman siya pamilyadong tao. Wala siyang business na minamanage katulad ko. Hindi rin naman siya estudyante na kailangan gumawa ng thesis katulad ko na nakakailang revise pa bago ma-approve. Kung titingnan at itataas natin ang basa sa ating talata sa Marcos chapter 1 verses 32 to 35 ay ganito ang sabi. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. At anong nangyari kinabukasan? Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Kaya kung kayo po ang tatanungin tungkol sa schedule ng Panginoon, di ka po ay sobrang busy din niya, sobrang hectic ng schedule niya. Nangaral siya, nagpalayas ng masasamang espiritu, at dinumog siya ng maraming tao. Hindi ko naman po sinasabing ako'y artista para sabihing relate po ako sa napagkaguluhan ng maraming tao. Pero kita naman po at alam natin na kapag may concert ng isang artista kung paano sila dumugin at pagkaguluhan para lamang makapagpapik. Grabe yung pagod na makapag-prepare ng isang performance sa mga tagahanga nila. Kailangan nilang i-maintain ang kanilang kalagayan, lalo tigit ang kanilang pakikisama sa bawat tao na lalapit sa kanila. At dahil nga artista, expect natin na maraming tao, maingay ang paligid, may kanya-kanyang palakpakan at hiyawan, na halos mabingi ka na sa sobrang ingay. Marahil tulad dito ang naranasan ni Jesus. Nagsasalita siya sa harapan, tapos sa kaliwat kanan niya ay mayroong may sakit. Mayroon pang mga sinasapian. Tapos nagkakagulo na. Hindi tayo makarelate sa sitwasyong mayroon si Jesus ng oras na iyon. Pero we can imagine kung gaano ka-stressful ang araw na iyon para sa ating Panginoon. Kaya if there's someone na deserving magsabi ng, pagod na ako sa kanang prayer, ito po ay ang ating Panginoong Jesus at hindi tayo. And yet, hindi po niya ginawang dahilan iyon para ipagpaliban na hindi siya makapanalangin. Hindi po niya sinabing, 5 p.m. na, tapos na ang duty ko. May prayer meeting pa ako bukas ng 3 a.m. Hindi po niya ginawang excuse ang gawain para maapektuhan ng kanyang oras sa pananalangin. At vice versa po, hindi niya ginamit ang pananalangin bilang excuse para hindi magawa at matapos ang gawain ng Panginoon. Siya po ang nag-adjust. Sa ating mga priority po, palaging mayroong mas o pinakamahalaga. Sa context po ng ating batayang talata, madaming tao noon ang dumagsa at nilagay nila ang Panginoon sa isang mahigpit na sitwasyon na kailangan mamili ng Panginoon between two important things. Either His ministry o ang praying. Ano po ang pinili ng Panginoon? He chose both. Pinili ng Diyos na batahin at tapusin ang gawain ng araw na iyon at gumising ng maaga kinabukasan para manalangin. I pray na maging kasing husay din tayo ni Jesus sa pagsiset ng priorities at pag-maximize ng oras na meron tayo. At kung iniisip natin na mas maraming time ang Panginoong Jesus kaysa sa atin, hindi rin po.
Nabuhay siya dito sa lupa na katawang tao. Kaya ang karanasan niya ay pareho lamang sa atin. Mapa-businessman, presidente, artista, bata man o senior, lahat tayo ay may 24 hours sa isang araw. At maging si Jesus ay ganoon din. Ang tanong po ay, kung paano at saan ba nating ginugugol ang oras na mayroon tayo? Ano ba dapat ang ating mga maging prioridad sa buhay? Sabi sa isang talata, kung nasaan ang tinuturing mong yaman, andoon ang iyong puso. Kaya pwede kong sabihin na kung ano o sino ang laman ng puso mo, iyon ang uunahin mo dahil iyon ang mahalaga para sa iyo. Kaya ang hamon para sa atin, sa simula ng araw pagkagising natin, tayo ay manalangin at gawing habit ang pananalangin. Maaari napapasabi tayo na ang hirap naman, pero ganoon po talaga dahil wala pong madali sa umpisa. Kailangan po nating pagsikapan at disiplinahin ang ating sarili hanggang sa dumating ang araw na palagian na natin nagagawa ang pananalangin. Kung may gawain po tayo, i-adjust po natin ng mas maaga kaysa sa ating mga nakasanayan. Hindi ko naman po sinasabing umaga lang po pwede mag-pray at sa umaga lamang tayo papakinggan ng ating Diyos. Pwede po tayong manalangin anytime. Ang pagpipray po sa umaga ay pagpapahayag ng pagtitiwala at pagsusurrender sa Diyos ng ating buong maghapon. Kapag sa umaga pa lamang po ay iniwan na natin ang ating mga alalahanin, ang ating mga takot, ang ating mga plano at kahinaan sa Diyos, ibinabalik ng Diyos ang kapayapaan, karunungan, kagalakan, at lakas na kailangan natin para sa buong araw na iyon. Kaya nga may nagsabing, prayer doesn't change God's schedule, it changes the person praying. Kaya sana, gawin nating priority ang prayer, gawin nating pangunahin ang pananalangin tuwing umaga bago natin simulan ang ating buong araw. Kapag umaga pa lamang po ay binigay at pinagkatiwala na natin sa Diyos ang ating buong araw, pansinin po ninyo at lilika iyon ng malaking pagbabago at pagkakaiba sa ating pakikitungo sa iba, kalinawan ng ating pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagharap sa problema, at pagiging positibo kahit wala sa atin ang kontrol. Ano nga po ulit ang ating unang punto? Kung paano gawing habit ng pananalangin? Gawin itong prioridad. Pangalawa po, kung paano gagawing habit ng pananalangin? Gawin itong intentional. Make it intentional. Sa Marcos chapter 1, verse 35 po, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa ISV po ay ganito ang salin, however, he continued his habit of retiring to deserted places and praying. Kung ang unang susi para maging habit ang pananalangin ay gawin itong prioridad, ang ikalawa na pampung susi ay gawin itong intentional. Truth be told, wala pong habit ang nabubuo sa aksidente. Yung mga salitang bumangon at nagpunta ay nagpapahayag, nag-intensyon ni Jesus na gawin ito. Hindi sinabing, ibinagon si Jesus at dinala siya doon, kundi siya mismo ang nagkusa. Sabi pa sa talata ay, he continued his habit. Ito'y nangangahulugan lamang na matagal na niyang ginagawa ang bagay na ito at pinagpapatuloy niyang ginagawa ito. Hindi lamang sa oras na iyon, hindi lamang sa kung kailan niya gusto o kung kailan siya may problema. Ang pananalangin ni Jesus ay regular at sinasadya, persistent and consistent. May verse pa na nagsabing, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ang tanong po, may katok po ba na isa lamang? Diga po ba yung kadalasang ginagawa natin kapag kumakatok tayo ay 3 beses? Minsan ay masigit pa kapag hindi agad tayo pinagbubuksan ng may-ari. Ganoon din po sa prayer.
Hindi tayo mananalangin kapag gusto lamang natin o kung kailan tayo available. Hindi tayo mananalangin kapag may problema at kapag may kailangan lamang. Manalangin tayo ng intentional at consistent. Isa pang bagay, prayer requires an intentional withdrawal. Yung nabanggit pong withdraw sa talata ay nangangahulugan na may kailangang iwanan si Jesus at intentional na lumayo sa lahat ng posibleng distraction na mayroon siya. Hindi po masama ang trabaho, hindi po masama ang pamilya, hindi masama ang ministry na mayroon tayo. Pero kapag wala kang intentional na pag-urong o pag-withdraw mula sa mga ito, lahat ng mabuti ay magiging hadlang sa pinakamahalaga. At kapag ang pinakamahalaga ay nahadlangan, lahat ng ibang mahalaga ay pwede rin pong maapektuhan. Nabanggit po kanina na hindi hinayaan ng Panginoon na mahadlangan ang kanyang gawain at ang kanyang buhay pananalangin. Minsan po sa buhay natin, ilalagay tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating mamili kung ano ang dapat nating unahin. Hindi naman po hinihingi sa atin na huwag tayo magtrabaho kasi kahit ang buhay ministry po ay nangangailangan din ng fund para mapunan ang mga pangangailangan. Ngunit kung sasabak tayo sa araw-araw na walang paghingi sa ating source, ang atin pong Panginoon, huwag tayong magugulat kung matapos ang ating araw na pakiramdam natin ay parang sobrang empty natin. Na tayo ay pagod na pagod. Dahil hindi naman po tayo nanalangin. So let's protect our prayer time sa gitna ng marami nating kabalahan. If you don't intentionally schedule prayer, the world will schedule distractions hanggang maubos ka. Notifications, deadlines, meetings, messages. Sabi pa nga po sa Mateo chapter 6 verse 6, ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Kailangan nating intentional na sarahan ng ilang pinto para protektahan ang ating silid pakinigan. Another reason po ng mga Kristiyano kaya hindi nagagawang intentional ang pananalangin dahil po ay natatakot silang subukan ito. Baka naman sabihin ng pilosopo ay, kasi si Jesus yan eh. Siyempre, expert siya mag-pray. Takot po tayo sumubok kasi akala natin ay para lamang iyon sa mga expert. Alisin po natin ang takot at ipagkatiwala po natin iyon sa ating Panginoon. Ang sabi pa nga po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18b, learn to always include God in your thoughts. Learn to. Pag-aralan mo, pagsumikapan mo, at kasanayan mo. Do it intentionally. Don't be discouraged to pray just because you don't know how to. Lahat po tayo ay nagsimula sa prayer life na hindi tayo marunong. May mga bata pa na kapag tinuruan mo magsalita ay nakakapagsalita agad. Di ka po, hindi naman. Ano pa kaya ang isang bagong mananampalataya na first time pa lamang manalangin? May instances pa nga po na kapag ina-assign tayo manalangin ay kulang na lang pumabaling ating liig sa pagiling. Tudyohanan pa kung sino magpre-pray. Kasi may personal expectation po tayo na dapat na kasing ganda at kasing haba, katulad nung kay pastor ang ating pananalangin. Gayong wala naman pong sinabing gandang classic expectation sa atin. Kahit nga po ang mga disipulo ni Jesus ay sinabi sa Luke chapter 11 verse 1, Lord, teach us to pray. Turuan po ninyo kaming manalangin. Kahit sila kinakailangan muna nilang matuto manalangin. Hindi naman po sinabi ng mga disciples na, Lord, teach us to preach. O teach us to perform miracles. Ang request nila ay, teach us to pray. Sabi nga po ni Pastor Argel noong first Sunday ng ating prayer series na, mas mainam ang isang Kristiyanong nananalangin kaysa 10 nagpipreach. Mga kapatid, wala pong ipinanganak na magaling mag-pray.
Ang pananalangin po is just any other skill. Ito ay pinag-aaralan at sinasanay. Ang panalangin po ay learned and developed. Parang muscle po sa ating katawan. Sa umpisa po, ang prayer natin ay mahina, minsan awkward, minsan po ay paulit-ulit ang ating mga sinasabi. Pero kapag ito po ay ating inaaraw-araw, mas malaya ang daloy, mas malalim, mas tumatagos po sa bubong. Don't get me wrong po, syempre ito ay spiritual at kailangan natin ng tulong ng banal na espiritu. Pero kahit willing ang espiritu, pero tayo ay hindi natin sinasanay ang ating mga sarili sa pananalangin, wala rin pong mangyayari. Kaya ang tanong po ay hindi kung kaya ba natin, kundi willing ka bang intentional na gawin ito? Kahit hindi tayo magaling. Mga kapatid, gusto nating mabuild ang habit of prayer. Huwag muna tayo mag-set ng goal na hindi pa natin kayang abutin. Huwag pa natin isipin na required na 1 oras dapat. Building a habit po, nangangailangan ng oras. Nangangailangan ng panahon. Kaya kapag sanay na po tayo at madali na, maaari po tayo magdagdag ng paunti-unti. Pwede tayong gumising ng mas maaga kahit marami tayong, pwede tayong gumising ng maaga kahit 15 minutes than usual. Tapos eventually po ay dadagdagan na natin magiging 30 minutes, 45 minutes. Kaya huwag po muna nating buksan ang ating mga cellphone. Sabihin natin ay, Lord, nandito po ako. Nandito na po ako. Sa pananalangin po, kahit parang wala ka agad nakikitang changes or improvement, still do it intentionally at do it continuously. Dahil isang araw po ay mamamangha na lamang tayo na marami na pala sa ating panalangin ang tinugon ng Diyos. At darating ang araw na hindi na natin kailangan pang gawin itong intentional at pilitin ang ating mga sarili na manalangin dahil ito'y naging bahagi na ng ating sistema. Ito'y naging bahagi na ng ating habit. At malinaw ang pangako ng Biblia, seek and you will find, ask it and shall be given, knock and the door shall be open. Kaya habang wala pa, keep on seeking, keep on asking, keep on knocking, and keep on praying. Believe me, it will all be worth it. Kaya ano nga po ulit yung ating unang punto? Gawin itong? Yung pangalawa po? Pangatlo at panghuli, kung paanong gagawing habit ang pananalangin, gawin itong personal. Make it personal. Sa Marcos chapter 1 verse 35 po ay ganito ang sabi, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Napansin niyo po ba kung bakit kailangan mag-isa si Jesus? Bakit kailangan pa niyang humanap ng lugar na walang tao? Dahil kung titingnan naman po natin ay pwede naman po siyang doon na lang manalangin sa lugar kung saan nandoon siya. Mga kapatid, maliban po sa katotohanan na ito ay mahalaga para makaiwas anumang distractions, may isa pa pong malalim na dahilan. May mga usapan na hindi pwedeng may audience, na hindi pwedeng marinig ng ibang tao. Di ba po, kapag tayo ay mayroong close friend, nagsasabihan tayo ng mga sekreto sa isa't isa, na taging kayong dalawa lamang ang makakaalam nito. Ganoon din po, may mga bagay na ikaw lamang at ang Diyos ang dapat na makaalam. Hindi po ba ang prayer ay personal na pakikipagtagpo? It's like a date with God. Aminin po natin mga kapatid na may pagkakataon na masaya at maganda lumabas na magkakasama at may pagkakataon naman po na mas gusto lamang natin na dalawa lamang po tayong lumalabas. Ganoon din po sa ating mga prayer, sa ating pong buhay pananalangin. Hindi po sapat na nakakapanalangin lamang tayo kapag may gawain sa iglesia.
Katulad po ng mga ganitong pagtitipon. God is Spirit. We can only interact Him with the Spirit also. Dahil ang Diyos po ay personal at relational. In order for us to build a kind of relational that is true and intimate, ay kinakailangan natin maglaan ng personal time to talk and to worship God. Kaya kung paano sinasabi po ng book na Hasib na dapat tayong magkaroon ng isang personal na kaugnayan sa Diyos, ay ganoon din po sa pananalangin. Magkaroon tayo ng isang personal na pananalangin sa Diyos. Ang sabi po sa Matthew chapter 14 verse 23 ay ganito, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Bakit kailangan pa ni Jesus mag-pray? Because it is not about seeking, asking and knocking. It's about a relationship. Kailangan po nating maunawaan na ang pananalangin ay relasyon. Relasyon ng ama sa isang anak. It's not a master and servant relationship. Hindi rin naman ito gaya ng parang genie lamang sa bote na kapag pinunasan may magkakaroon ka ng 3 wish at pwede mong hingin kahit anong gusto mo at obligado siyang ibigay iyon. Sa pananalangin po, itinuturo sa atin ni Jesus, sinabi niya sa Matthew chapter 6 verse 9, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ito ay malinaw na it's a relationship between God the Father and His children. Kinakailangan nating malaman o kinakailangan malaman natin kung sino ang Diyos na kinakausap natin sa ating mga pananalangin. Sa pananalangin po, ay pinalalalim natin ang kaugnayang mayroon tayo sa Diyos. Ang totoo at tamang paraan lamang ng pananalangin ay ang paraang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus na nagsisimula sa pagsasabing, Ama namin. Right at the beginning, the relationship is established and made clear that you are our Father. At kung tatay mo ang kinakausap mo, sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 11 verses 11 to 13, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na nagbibigay ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sa Mateo chapter 7:11 verse 5 ay ganito ang sabi, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Once we realize that the God to whom we are praying to is our Father, isang mabuti at mapagmahal na Ama, lilikha iyon na pagkakaiba sa ating prayer life. Lilikha iyon na pagkakaiba sa ating prayer life at sa outlook kung sino ang Diyos sa ating buhay. Si Jesus po ay kilala niya kung kanino siya nananalangin. Tayo po ba? Kilala po ba natin kung kanino tayo nananalangin? Siguro po hindi pa nag-sink in sa atin ito ng malalim, kaya natatakot tayong lumapit. Pero tinuturuan po tayo ngayong umaga na huwag tayong matakot lumapit sa Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos na dinadalanginan natin ay ang ating Ama. Hindi po terror na professor o kaya panel sa defense. Totoo po na ang pananalangin ay instrumento ng Diyos para ibigay ang ating mga pangangailangan. Pero ginagawa din ito para makilala ang Diyos, para po makinig sa Kanya, at para manatili tayong connected sa Kanya personally at individually. Ito po ang paraan para matanggap natin ang ating mga pangangailangan. And whenever we pray, we receive our greatest need. At yun po ay ang Diyos mismo. Dahil ang Diyos po mismo ang siyang tunay nating kailangan. At hindi ang anumang bagay na mayroon dito sa mundo. Ang pananalangin po
ay hindi isang ritual. Ito ay isang bagay na kailangan nating pangalagaan personally. Dahil ito po ang nagbubuklod ng ating relasyon sa ating Ama. At kung ang habit natin sa pananalangin ay relational, ito po ay tiyak na mas magtatagal. Kung ang ating mga personal na pananalangin ay pakikipag-usap sa ating Ama, since tayo ay kanyang mga anak, paano po ba makipag-usap ang bata sa kanyang tatay? Alam niyo po ba yung tinatawag na childlike faith? Carefree, buong tiwala, malaya magpakatotoo. Hindi po kailangan lagyan ng filter. Hindi po issue ang magkamali o mautal. Hindi formal. Hindi kailangan planado ang anumang mga bagay. O hindi man kailangan maayos ang pagkakasalansan. Hindi po kailangan ng script. Di ba po sasabihin lamang ng bata na, Pa, gutom na ako. Pa, natatakot ako. Pa, tulungan mo ako. Pa, uwi na po tayo. Pero huwag po muna tayong uuwi. Dahil po tayo ay malapit na pong matapos. Hindi rin po kailangang may time limit o may piling oras lamang. At okay na okay lang umiyak, tumawa, magrant, maglambing, magkwento po at mangulit. Baka hindi lamang po tayo sanay kasi hindi po tayo lumalapit. Kaya nga po sabi sa Hebreo chapter 14 verse 16 ay ganito, Draw near the confidence to the throne of grace. Lumapit ka lang. Be confident. Huwag tayong matakot at mahiya. Mga kapatid, nahihiya po ba tayo sa Diyos? Nahihiya po ba tayo sa Diyos? Kaya kapag naiintindihan na po natin at naunawaan ang katotohanan tayo ay may special na relationship sa Diyos, lilika po ito na makabuluhang pagbabago sa ating buhay, lalo tigit sa ating buhay pananalangin. Ano nga po ulit yung una? Yung pangalawa po? Ang pangatlo po? Kaya kung gagamitin po natin ang habit of prayer as thermometer to measure ang init natin mga Kristiyano, gaano po kaya tayo kainit? Sapat po kaya ang init na mayroon tayo para pagmula ng malaking apoy? Na kaya mag-alab para mahawaan natin at maabot ang iba? O baka may init naman tayo pero sapat lamang para tayo ay mabuhay? Huwag po sanang dumating ang panahon na buhay tayo at tayo'y humihinga, nakakapaglingkod tayo, pero deep inside ay sobrang lamig na at patay na ang ating buhay pananalangin. Tayo po ay nanlamig dahil sa ating mga sariling kapabayaan. Parang tasa po ng kape na nakakapagbigay init sa atin sa umaga, pero dahil sa pagpapabaya, ay lumalamig. Ang good news po ay ito, kahit na anong malamig, ay pwede pong uminit ulit kung idadarang ulit sa apoy. Kaya po para sa mga may tira pang handa ng New Year dyan, baka this is the time na po para initin nyo ito ulit. Joke po. Paano po natin gagawin iyon sa ating buhay pananalangin? Katulad ng mga inilatag na punto ngayong umaga, ang pananalangin po ay gawin nating prioridad. Gawin nating intentional. At gawin po nating personal. Aminin po natin sa ating mga sarili na tayo ay mahina. Tayo ay naggulang. Tayo ay nagpabaya. At hindi po natin kaya on our own. Hindi po ito katulad ng ating mga napapanood na DIY o yung do-it-yourself na after 5 minutes pa ay okay na agad. Kailangan po natin ang ating ultimate source. Ang source ng init. At ito po ang Holy Spirit. Sinasabi pa sa Romans chapter 8 verse 26 na tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan.
Pagkatapos nating aminin na tayo ay mahina, ano pong kailangan nating gawin? Lumapit tayo kay Jesus. Ang totoo po, lahat naman po tayo ay hindi karapat-dapat. At ang kanyang pangalan ang ating tanging kailangan upang dinggin ng langit ang lahat ng ating paggusal. Sa tuwing nagtatapos po tayo sa panalangin, ay pinapaalala natin sa langit na oo, hindi tayo karapat-dapat, pero ang dugo ni Jesus sa krus ang naglinis sa atin. Kaya ako ay napatawad na. Ako ay magaling na. Ako ay pinagpala na sa pangalan ni Jesus. Ang mga habit natin ang magtuturo ng direksyon sa magiging buhay natin. Successful people do consistently what normal people do occasionally. At ang tanong ngayon ay hindi sumasagot pa ang Diyos sa pananalangin, dahil sumasagot pa ang Diyos sa atin palagi. God always answers our prayers. Minsan nga lamang po, ang tugon ng Diyos ay hindi ayon sa gusto o inaasahan natin. Gayunman, handa pa rin po ba tayo magtiwala sa Kanya? Handa po ba tayo maghintay? Sana po ang sagot po natin ay, dahil nga po sabi sa isang kasabihan, ang pananalangin ay walang bayad pero may sukli. At alam natin na kapag si Lord ang nagbigay, kung hindi sapat, ay sobra-sobra pa sa pangangailangan na mayroon tayo. At kailangan po nating tandaan na kung may pinakakailangan tayo para mabuhay sa mundo, iyon pa yung ating Diyos mismo. Pagpalain naman ng Diyos ang ating buhay pananalangin. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.